Dalawang matinding pagsubok ang magkasunod na inarap ng ating kanegosyo na si Ginoong Randy Legaspi at pamilya. Una ay ang pandemya noong taong 2020 at ang pagkasunog ng kanilang bahay noong taong 2021. Pero sa halip na malugmok ay ginawa nila itong motibasyon para ituloy ang kanilang pangarap na negosyo. Tara at samahan niyo akong kilalanin ang ating inspiring kanegosyo sa araw na ito. Mga kanegosyo, kasama na po natin ngayon ang ating makakakwentuhan na hindi lang isang mahusay na negosyante, kundi isa ring plant artist, no? Pero bago yan, papakilala ko muna sa inyo ang ating kanegosyo sa araw nito, si Mr. Randy Legaspi. Sir, maraming salamat po. Pinaunlakan niyo ang aming paanyaya na ma-interview kayo ngayon. Maraming salamat din po, sir, sa binigay niyong oras para sa amin. Okay. Actually, Sir Randy, no? Pero Randy na lang kasi Yes po, yes mas po. matanda ako sa iyo na ano eh. Mas matanda alam mo, ako siguro, sir. alam mo Randy, ito pong ating interview, ginagawa po natin to para makapag-inspire tayo ng mga kababayan natin na gusto ring magnegosyo, no? Para makapulot sila ng mga mahalagang aral, no? At inspirasyon sa mga taong tulad mo na very positive yung mindset, no? Mamaya malalaman niyo po kung ano yung tinutukoy ko. Meron po kayo ngayong car wash and laundry shop business in one place, under one roof. Kailan po ito nagsimula at paano po? Bali, nag-start yung business last 2022 Okay, after 2020. pandemic. Okay. So, parang depressed lahat yung mga mindset ng tao kasi siyempre, we came from nothing and we try everything para bumangon. Okay. So, nag-start kami sa maliit na business na sinusubukan lang namin. Yung feasibility study nga nito, halos hindi namin trinay na gumawa ng feasibility kung feasible ba yung area or feasible ba yung business. Pero since na nandyan yan at very positive naman yung isip namin na somehow baka through the intervention ng Panginoon, baka at a sheer of luck, baka swertein din kami. Opo. Kaya yun, trinay namin, then very positive kami. Una, yung tao lang namin, isang tao lang eh. Yung car wash ko, bali dadalawa lang. Nung wala pang magpapacar wash, parati kong pinapacar wash yung sasakyan ko para lang magkaroon ng May nakikita sila yes, sir. na may kina-car wash dito sa harap. Opo, sir. Saka yung mga damit namin, parati namin dinadala dito, hindi kami naglalabas sa bahay, dito namin nilalaban para makita lang ng mga tao na mayroong negosyo at may customer na nagpapa-laundry sa amin. Okay. Pero that time, siyempre, guided naman tayo dun sa mga kwan natin. May mga experience din tayo ng konti sa na tinuturo ng aming company na pinagtatrabaho ko ngayon. So, yun po yung isang way para at least may continue ko yung plinano namin na negosyo. So, nakakatuwa naman po, no? You started the business back in 2022, immediately right after the pandemic, kung saan karamihan sa ating mga kababayan ay medyo hindi mo na planong magtayo ng negosyo dahil nga sa sitwasyon natin noon. Pero in your case, talagang tinuloy niyo pa rin po yung plano. Yes, sir. Kasi unang-una, before na magkaroon ng pandemic, meron na po talaga na plan na patayuan po itong area na to. Pero hindi ganito na plano na negosyo. Parang parang apartment type. Then unfortunately nga dumating yung pandemic. So hindi natuloy yung plano. So doon sa limited resources and little amount, kung ano lang yung nakayanan. Pero since nabuo na nga talaga yung concept na ito yung pwede namin gawin, so nag-shift ngayon yung plano na negosyo. Kasi wala naman talaga yung original plan namin na magkaroon ng laundry and car wash business eh. Ang unang talagang plano namin, magpaparenta kami, mga borders, gaya ng nasa harap namin. Okay. So yun talaga yung way na gagawin namin sa business na yun. Pero since na limited lang talaga yung
area, then limited lang yung resources namin. So, nag-stick na lang kami doon sa yung pwede lang namin na i-provide doon sa Okay. business na ito. Kaya nag-start po yung business na ganito. So, Randy, it's been 2 years, no? Simula nang simulan niyo itong negosyong car wash at laundry. So, how was it going, no? Ngayon, kumusta naman ang negosyo? So far, nag-start kami sa isang tao na nagbabantay lang dito. Pero I'm so happy naman na as time goes by, bali, 10 na rin yung tao namin. Wow, 10 Oo. from isa, ha? Opo. Yung Saturday and Sunday, syempre, yung mga customers na rin namin, pumupunta rito. May mga customer pa nga kami coming from other municipality Aha. na dito lang talaga na talagang ang intention Gusto is, nila. yes So, po. maganda yung sinabi mo. Meron pa palaking mga dumadayong mga kliyente mula pa sa ibang bayan. Yes Bakit po. sa palagay mo, ano bang merong kakaiba sa inyong laundry shop and car wash business? Meron ba Ah, kayong ginagawa na talagang para balik-balikan? siguro sir, yung unang-una yung price. Price? Yung presyo, syempre, at least hindi siya gaanong mataas na pangmasa yung presyo. Ang masa, okay. Opo. Then, pangalawa, siguro yung serbisyo namin. Yan ang Kasi importante. very particular yung misis ko pagdating diyan sa pagtutupi. Gusto niya pantay-pantay, then pati yung packaging namin, gusto niya talagang maayos. Okay. So Randy, bakit naman bakit laundry shop and car wash business? Kasi alam naman natin, pag magdinegosyo yung mga bagong kababayan natin, ang unang nasa isip nila pagkain. So bakit car wash and laundry shop business ang naisip mo? Ah, siguro sir, mas madali kasing i-manage yung Okay. ganitong klaseng business kasi pwede mo namang iwan kung sa mga tao, mag-provide ka lang ng mga CCTV, pwede mo naman talaga ma-check yan from time to time. Okay. Alam nyo mga kanegosyo, no? Hindi nyo alam, pero si Ginoong Randy Ligaspi pala ay kasalukuyang nagtatrabaho pa, no? Empleyado pa rin po siya sa Dagupan Electric Corporation, tama po Yes ba? Tama po sir. And he's been working there for 25 years, no? Bilang customer service OIC head, Yes, no? yes po. Sir, hindi ganun kadali ano? Meron kayong negosyo, dalawa, no? Tapos nagtatrabaho pa kayo. Paano niyo po ito napagsasabay? Siyempre yung passion talaga, yung kailangan mo talagang maging positive ka talaga sa lahat ng bagay. Though, siyempre, una, mahirap kasi we never gone into business before na Talaga. talagang pinag-aaralan namin. Pero, marami naman kasing pwedeng pag-researchan ng mga ganitong mga business. And ginagaya ko rin yung kung ano yung in-instill sa amin ng company, kung ano yung mga values, yung mga core values namin. Meron din ako ng mga core values din sa mga kasama ko. Na pinapa-implement din sa Yes. mga tao Opo. natin. No? Then, close supervision sa pag Saturday and Sunday, talagang I see to it na nandito rin ako para i-guide po sila. And I understand also, pati si Mrs. is also working full-time as a teacher, no? Yes po. Paano po yung tandem nyo sa pagmamanage sa negosyo nito? Noong una talagang mahirap kasi nabago lahat yung schedule namin, yung time ng pagkain namin before. 6 o'clock or 7 o'clock, kumain na kami, magpapahinga, manonood ng TV. Pero ngayon, inabot kami ng 8:30 kung minsan, hanggang 8, may 9 or 10 kung minsan. Para lang ma-accommodate namin yung mga customer namin. So, Kahit late, na sarado na kami, may mga kakatok pa. So, yun, so far, parang malaking adjustment talaga sa amin. Pero, sabi ko nga, at kung talagang prosigido ka talaga na magkaroon talaga ng ganitong klaseng business, kailangan mo talagang tutukan lahat. hindi naman po ba mahirap ang pagmamanage ng ganito? Dalawang negosyo sabay. Hindi naman po ba mahirap? Ano po ba yung normal na mga problema sa ganitong uri ng negosyo na na-encounter nyo? Siyempre, yung mga customer, siyempre talaga, sila talaga yung unang pinagtutuunan namin kung ano yung wants ng customer. Kung ano yung gusto ng customer lagi. Hindi yung gusto namin. Customer talaga yung talagang pinagtutuunan namin ng oras para maibigay lahat.
kahit papaano po. So talagang ginagamit niyo yung ano, yung mga natutunan niyo sa inyong kumpanya Yes, bilang yes. customer service Yes, head, no? yes po Ina-apply niyo talaga. rito, so napakaganda. Yes po. Mm. Napakalaking ano po 'yon sa akin, tulong sa akin 'yon bilang isang empleyado at nag-shift sa ganitong ano, kumbaga side hustle nga eh. Eh gusto mo talaga na may continue yung practice mo na ginagawa mo Mhm. sa office, Okay. pwede mo namang gawin 'yon in your own little way Okay. sa trabaho mo. So kanina nabanggit ko nabanggit ko na pagpasok namin dito sa inyong car wash business, nakita namin yung mga magagandang bonsai collections nyo. Kayo rin po ba ang gumagawa nito? At Yes. ito po ba bahagi rin ng inyong negosyo? So dati ano, collector lang ako. Nangongolekta-kolekta lang ako, gumagaya-gaya ako. Then one time, in-invite ako sa contest sa Lingayen, yung expo. Since then, nagustuhan ko na yung contest kasi talagang yung contest na yun is talagang naglalaban-laban lahat ng mga kolektor sa buong Mahusay. Pangasinan, buong Pilipinas, dumadayo talaga. Kagaya ng sinabi ko, kailangan mo talagang paghandaan lagi. So far, nabigyan na rin ako ng isa sa pinakamalaking award sa Lingayen. Wow. Talaga po Opo, before pandemic ako yung nag best in show sa isang Andiyan pa ba bonsai yun? shop. Yung Nasa bahay po. nasa Wala bayan. po siya rito. Okay. Yung mga dinidisplay ko po rito, yan yung mga ano lang, parang hindi pa siya, may nanalo na rin dyan, pero hindi pa siya yung talagang nilalaban ko lagi. So alam nyo mga kanegosyo, no, kung makikita nyo lang, pero mapapakita rin naman natin sa ating YouTube yan, ano, yung mga collections dito ni Sir Randy, napakagaganda. Pero sang-ayon sa kanya, hindi pa raw pala yun yung kanyang, kumbaga pang malakasan, no? So mas marami pa pala. Nagkataon lang Ah, na yan lang yung area kasi, mapakaliit lang yung area namin. Kaya yan yung nirequest ko dun sa architect na gumawa na mag-provide ka sa akin ng small piece of area na pwedeng masikatan ng araw. At later on, gagawin ko ito na parang garden. aha. So, yun ang talagang original plan. Kaya, kung makikita yung design ng bubong, talagang putol, parang naputol. Pero, talagang, ang intention talaga is para magkaroon talaga ng space para may kahit konting garden lang. Okay. Mga kanegosyo, kanina po, bago namin simulan ng interview, nagkakwentuhan po kami ni Sir Randy at medyo nabanggit niya yung isang madilim na bahagi, no, ng kanilang buhay, no. Pero despite that, no, still yung mindset nila are very positive. So, pwede po ba pahapyaw, no, Sir Randy, ano po ba yung nangyari na yon noong 2021 Yes. na talaga namang imbis na panghinaan kayo ng loob, mas lalo pa kayo naging nagporsigido. Yes. Unfortunately kasi yung bahay na ito before is ancestral house ng asawa ko. Okay. Then, yun nga, may original plan talaga. So happen na nasunog. Okay. Then, nung nasunog yun, nung tinatry na ilinisin lahat yung area para magtayo ng bagong structure, yun, nakita ko yung small piece of wood na Mhm. parang yan yung magiging ah, remembrance or magiging piece of wood na magsisilbi ng motivation namin para bumangon. Ito po, no? Nakikita niyo po ba rito sa aking itaas? Ito po yung isang bahagi, no, ng nasunog na bahay nila Sir Randy Yes. na ginawa pa nilang piece of art, no? Matatawag, no? Yes Ito po pala ay sumisimbolo ng pagiging positibo ng buong pamilya sa kabila ng mapait na nangyari sa Yes. kanila, no? So nakakabili po kayo, nakaka-inspire talaga, no? So ano naman po ang mga plano sa hinaharap sa pagninegosyo? So far, parang ano na rin, yung anak ko, parang tinuturuan ko na rin siya na mag-handle ng mga tao para at least ipapasa ko na sa kanya rin. Kasi later on, siya na rin yung bahala mag-manage ng itong nasimulan namin. At sana, siya na rin ang mag-continue lahat ng mga ganitong ginagawa po namin. So, siguro by sa darating na araw, since na tapos na rin yung anak ko,
kung magkaroon man kami ng mga chance para magtayo ulit ng is we are going still to business na talaga doon sa na tinutumbok ng Though yung anak ko, syempre, kailangan pa niya talaga na matutunan yung mga process ng mga business. So, nagtatrabaho rin siya actually. Meron siyang original na trabaho pero dito, ini-involve ko na siya. Every meeting, every month kasi nagkakaroon kami ng meeting. Talaga Yes, po. talaga. Pagka may meeting kami, ang nagpre-preside, siya na rin. Una ako, then afterwards, natututo na rin siya. So talagang tinuturuan niyo na po ang inyong anak na siyang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng inyong lumalagong negosyo ngayon. So, Kasi may potential din yung bata. So, siguro baka sa mga darating na araw, siya na rin talaga yun. okay. So, Sir Randy or Randy, no? Yes po. Bilang pangwakas na tanong na lang, Yes po. pwede bang magbahagi kayo ng tips, no? Na pwede nyong ibahagi sa ating mga kanegosyo, no? Ano po ba yung tips na pwede nyo maibahagi? Yes. Bali ako, ang talagang intention ko lang kasi is, nung una, syempre, gusto namin, excited kami na magkaroon ng small business out of our curiosity. Pero kung ang nasa puso mo is makatulong sa mga tao, naka-anchor yung intention mo na hindi lang para magkaroon ka ng gain sa sarili mo, para magkaroon ka makapag-generate ka ng trabaho, para makatulong ka, lalong-lalo na sa mga katulad na hindi ganong magaan sa buhay. Yun ang mga gustong-gusto ko talaga na i-hire at tulungan. So, ang pagninegosyo namin na ito ay hindi lang para kami lang ang kumita. Yun po yung sinasabi ko lagi sa kanila. Binabahagi namin kung anong meron kami ay kailangan din na maibahagi din namin sa kanila. Hindi mahalaga sa amin na kami ay yumaman. Ang mahalaga, mas makatulong kami sa aming mga tao. So yun, no? Narinig niyo po, napakaganda na sinabi ni Mr. Randy Legaspi, no? Gusto nilang pagpatuloy ang negosyo upang sa gayon ay makapagbigay po sila ng mas marami pang trabaho. Yes po. So, yun ang talagang main napakaganda goal po, ko. napakaganda. So maraming salamat, Yes po, Sir sir. Randy, no, sa oras na binigay mo. I'm sure marami tayong mga kanegosyo na na-inspire, no, sa pagiging positive thinker mo, no. Talagang despite what happened, no, talagang napaka-positive po ninyo. Yes po. So, mga kanegosyo, sana po ay may natutunan kayo sa